Pangsanlibutang ulat. Buluwagan ng mga pagpapala. Sa bayan ng Kisii sa Kenya, isang special school for the deaf children ang tatanggap ng isang kahanga-hangang blessings. Sa Muata Adventist School for Deaf Children, matagal ng pangarap ng mga estudyante na magkaroon ng mas maayos na lugar para kumain at magsalo-salo. Sa loob ng maraming taon, nagluluto sila gamit ang kalandi-uling sa isang maliit na kusinang gawa sa yero at kumakain ng mga bata sa labas, sa open field. Ngunit dahil sa special offering na ibinigay ng mga church members around the world, ay nagsimula ang pagtatayo ng isang bagong multi-purpose hall na may makabagong kusina at dining area. Nagsimula ang konstruksyon noong huling bahagi ng 2024 sa pangunguna ng isang lalaking nagngangalang Elijah, isang 36 years old na Seventh-day Adventist. Tuwing umaga bago magsimula ang trabaho, tinitipon ni Elijah ang 30 hanggang 40 manggagawa para sa panalangin. Karamihan sa kanila ay hindi Adventist, ngunit tahimik silang yumuyuko habang nananalangin si Elijah, humihingi sa Diyos ng kaligtasan, lakas at mabuting kalusugan. Habang lumilipas sa mga linggo, may kakaibang nangyari. Sinabi ng foreman na hindi pa siya nakakita ng proyektong katulad nito. Sa maraming construction site, karaniwan ng aksidente, pagnanakaw ng materyales, at mga manggagawang pumapasok na lasing. Ngunit hindi iyon nangyari rito. Sa loob ng 3 buwan, walang ni isang manggagawa ang nasaktan. Walang nanakaw na semento o yero. Palaging dumarating sa tamang oras sa mga sahod. Naniniwala si Elijah na kamay ng Diyos ang nag-inam sa proyekto mula simula hanggang matapos. Noong unang araw ng trabaho, may ilang manggagawang dumating na lasing. Maayos ngulit matatag silang sinabihan ni Elijah, "Hindi kayo maaring magtrabaho rito kung kayo ay lasing." Kinabukasan, bumalik ang mga taong iyon na matino na. Hindi nagtagal, nagsimula ng hikayatin ng mga manggagawa ang isa't isa na umiwas sa alak. Kapag may nagsasabing gusto niyang uminom pagkatapos ng trabaho, pinapaalalahanan nila ang iba na huwag kayong uminom, hindi kayo maaaring magtrabaho rito ng lasin. Unti-unti na bago ang buhay ng maraming manggagawa. Inamin ng ilan na mahirap tigilan ng pag-inom, ngunit ginagawa nila ang kanilang makakaya. Ipinalalangin ni Elijah na ang impluwensya ng paaralan at ng proyekto ay makatulong sa kanila upang tuluyan ng talikuran ng pag-inom. Ang pagpapala ng bagong buluwagan ay hindi lamang para sa 73 deaf children na magkakaroon na ngayon ng ligtas at komportableng lugar para kumain at magtipon, naging pagpapala rin ito sa mga manggagawa, sa kanilang mga pamilya at sa buong komunidad. Nang matapos ang gusali, nakita ng lahat ng proyektong ito ay hindi lang basta mga bricks at mga semento. Isa itong paalala na kapag ang mga tao ay nagtutulungan kasama ang Diyos, maraming buhay ang maaaring mabago sa magagandang paraan. Ang inyong pagiging mapagbigay noong 2023 ang nagbukas ng daan para sa mga pangyayaring ito sa Mission Story ngayong Sabado. Ang inyong mga handog ay ginagamit upang maipakita ang pag-ibig ni Jesus hindi lamang sa mga bata sa Muata Adventist School for Deaf Children, kundi pati na rin sa mga construction worker na tumulong sa pagtatayo ng kusina at dining hall. Isa sa mga mission projects ngayong quarter ay isa pang paaralan sa Kenya. Ang handog ngayong quarter ay tutulong sa pagtatayo ng proyekto sa Mauricio Advent Community Nursery School upang magkaroon ng mga bata ng bagong silid-aralan. Maraming salamat sa inyong pagtulong at pagbibigay para sa proyektong ito.